Isang graduating student, ilang linggo na lang sana bago matupad ang kanyang pangarap. Ngunit matapos ang isang gabing kasama ang mga taong kilala niya, natagpuan ang kanyang katawan sa isang palayan. Ano nga ba ang tunay na nangyari kay Lowylyn Caniedo? Tahimik ang gabi sa bayan ng Anda, Pangasinan. Isang simpleng probinsya kung saan halos magkakakilala ang mga tao. Isang lugar kung saan ang mga kabataan ay may simpleng pangarap: makapagtapos, makahanap ng trabaho at matulungan ang kanilang pamilya. Isa sa mga kabataang iyon ay si Lowylyn Caniedo, 22 taong gulang, isang graduating student ng BS Hospitality Management. Malapit na sana siyang magtapos. Malapit na sana niyang maabot ang pangarap. Ngunit sa loob lamang ng ilang araw, ang kanyang pangalan ay magiging sentro ng isang nakakabinging misteryo. Isang misteryong nagsimula sa isang simpleng paalam sa kanyang pamilya at nagtapos sa isang madilim na palayan. Si Lowylyn Caniedo, 22 taong gulang, ay residente ng Barangay Canyugan, Anda, Pangasinan. Isang estudyante ng Pangasinan State University. Ayon sa mga kakilala niya, isa siyang tahimik ngunit masipag na dalaga. Malapit sa pamilya, may pangarap na makatulong sa kanila matapos makapagtapos. Ilang linggo na lamang sana bago ang kanyang graduation sa kursong Hospitality Management. Para sa kanyang pamilya, malapit na sana nilang makita ang bunga ng lahat ng sakripisyo. Ngunit hindi nila alam na ang mga huling araw ni Lowylyn ay magiging puno ng mga pangyayaring hanggang ngayon ay pinag-uusapan pa rin. Gabi ng July 20, 2023. Nagpaalam si Lowylyn sa kanyang ina. Sinabi niyang pupunta lamang siya sa bahay ng isang kaibigan. Isang simpleng lakad lamang, isang ordinaryong gabi. Ngunit iyon na pala ang huling pagkakataon na makikita siyang buhay ng kanyang pamilya. Lumipas ang gabi, lumipas ang mga oras, ngunit hindi siya umuwi. Nagsimulang mabahala ang kanyang pamilya, at doon nagsimula ang paghahanap. Sa investigasyon ng pulisya, sinimulan nilang alamin kung sino ang mga taong huling nakasama ni Lowylyn bago siya mawala. Bago pa man dumating ang kanyang boyfriend sa gabing iyon, may mga taong nakasama muna si Lowylyn Caniedo, ang kanyang mga kaibigan. Sila ang mga huling taong nakausap niya bago nagsimula ang mga pangyayaring magdadala sa kanya sa isang gabing hindi na niya makakalimutan. At sa isang misteryong hanggang ngayon ay pinag-uusapan pa rin. Sa investigasyon ng pulisya, kinapanayam din ng mga kaibigang ito upang mabuo ang huling timeline ng mga pangyayari bago siya sinundo ng kanyang boyfriend. Ayon sa testimonya ng ilan sa kanyang mga kaibigan, nagkita sila ni Lowylyn sa isang lugar sa kanilang barangay noong gabi ng July 20, 2023. Isang simpleng pagkikita lamang, kuwentuhan, tawanan, mga karaniwang usapan ng magkakaibigan. Ayon sa kanilang salaysay, normal lamang ang kilos ni Lowylyn sa gabing iyon. Wala raw itong ipinakitang anumang palatandaan na may problema o pinagdadaanan. Masaya raw siyang nakikipagkwentuhan. Nagbibiruan sila at pinag-uusapan pa ang mga plano sa hinaharap. Sa kanilang mga pahayag sa mga investigador, sinabi ng ilang kaibigan ni Lowylyn na napag-usapan pa nila ang tungkol sa kanyang nalalapit na graduation. Isang milestone na matagal na niyang hinihintay. Ayon sa kanila, excited si Lowylyn sa bagong yugto ng kanyang buhay. Pinag-uusapan nila kung ano ang plano nila matapos ang kanilang pag-aaral, kung saan sila magtatrabaho, kung paano nila tutulungan ang kanilang pamilya. Isang pangkaraniwang usapan ng mga kabataang malapit ng magtapos ng kolehiyo. Walang sinuman sa kanila ang makakapag-isip na iyon na pala ang huling pagkakataon na makakasama nila si Lowylyn. Habang nagpapatuloy ang kanilang pagkikita, dumating ang sandaling kailangan ng umalis ni Lowylyn. Ayon sa testimonya ng kanyang mga kaibigan, sinundo siya ng kanyang boyfriend. Sa puntong iyon, nagpaalam na siya sa kanila. Ayon sa kanilang salaysay, normal lamang ang paalam ni Lowylyn. Wala raw kakaiba. Wala ring indikasyon na may mangyayaring masama. Matapos ang maikling paalam, sumama na siya sa kanyang boyfriend. At iyon na ang huling pagkakataon na nakita siya ng kanyang mga kaibigan na buhay at maayos. Sa ilang panayam, sinabi ng kanyang mga kaibigan na ang kanilang huling usapan ay tungkol lamang sa mga simpleng bagay. Mga plano sa susunod na araw, mga gawain sa paaralan, at mga pangarap pagkatapos ng graduation. Wala raw silang napansin na kahit anong kakaiba. Para sa kanila, isa lamang itong ordinaryong gabi, isang simpleng pagkikita ng magkakaibigan. Ngunit makalipas lamang ang ilang araw, ang parehong mga kaibigang ito ang haharap sa pulisya upang magbigay ng kanilang testimonya tungkol sa huling pagkakataon na nakita nila si Lowylyn.
Nang kumalat ang balita tungkol sa nangyari kay Llewellyn, maraming kaibigan niya ang labis na nagulat at nalungkot. Para sa kanila, hindi nila maisip kung paano nangyari ang trahedyang iyon sa isang taong kilala nilang mabait at tahimik. Sa kanilang mga pahayag, sinabi nila na hanggang ngayon ay hirap pa rin silang tanggapin ang nangyari. Ang gabing akala nila ay isang normal na pagkikita lamang, ay siya palang magiging simula ng isang trahedya. Ang mga testimonya ng kanyang mga kaibigan ang nagsilbing simula ng timeline ng huling gabi ni Llewellyn. Mula sa kanilang pagkikita, hanggang sa sandaling sinundo siya ng kanyang boyfriend. Mula doon, unti-unting sinubukan ng mga investigador na buuin ang mga nawawalang piraso ng kwento. Ngunit habang lumalalim ang investigasyon, mas maraming tanong ang lumilitaw. Ano nga ba ang tunay na nangyari matapos siyang umalis kasama ang kanyang boyfriend? At bakit ang gabing nagsimula sa simpleng tawanan ng magkakaibigan ay nagtapos sa isang misteryong hanggang ngayon ay hinahanap pa rin ang buong katotohanan? Isa nga sa mga lumabas sa kwento ay ang kanyang boyfriend. Ayon sa kanyang pahayag sa mga investigador, may lihim silang relasyon. Isang relasyong hindi pa alam ng mga magulang ni Llewellyn. Ayon sa kanya, nais daw ng dalaga na manatiling sikreto ang kanilang relasyon hanggang makapagtapos siya. Dahil dito, naging maingat sila sa kanilang mga pagkikita. Sa gabing iyon, ayon sa testimonya ng lalaki, isinama niya si Llewellyn sa isang inuman. Kasama umano nila ang 5 pang lalaki. Isang simpleng pagtitipon lamang umano, ngunit ito rin ang bahagi ng gabi na magiging sentro ng maraming tanong. Sa mga salaysay na lumabas sa investigasyon, nagkaroon ng inuman kasama ang grupo ng mga lalaki. Hindi malinaw kung gaano katagal tumagal ang pagtitipon. Ngunit ayon sa boyfriend ni Llewellyn, dumating ang oras na nais na raw umuwi ng dalaga, kaya nagpasya siyang ihatid ito. Ngunit dahil nga lihim ang kanilang relasyon, hindi niya ito hinatid hanggang sa mismong bahay. Sa kanyang pahayag, ibinaba lamang niya si Llewellyn sa bungad ng kalsada, may kalayuan pa mula sa kanilang bahay. Dahil natatakot silang malaman ng kanyang mga magulang ang tungkol sa kanilang relasyon. Matapos nito, akala raw niya ay nakauwi na ang dalaga. Ngunit hindi pala. Lumipas ang buong gabi. Walang balita, walang mensahe, walang kahit anong palatandaan kung nasaan si Llewellyn. Nagsimula ng maghanap ang pamilya. Ang mga kaibigan ay nagtanong-tanong. Ang mga kakilala ay nagsimulang mag-alala. Hanggang sa dumating ang araw na hindi kailanman gugustuhin ng kahit sinong pamilya na maranasan. Isang concerned citizen ang nakakita ng isang nakahandusay na katawan sa isang palayan sa Barangay Kabungan, Anda, Pangasinan. Ang katawan ay nagsisimula ng mabulok. At ang mas nakagimbal, wala na itong saplot sa ibabang bahagi ng katawan. Nang masuri ng mga autoridad, nakilala ang biktima. Ito ay si Llewellyn Caniedo. May namuong pulang likido sa kanyang mukha. At may indikasyon na maaring nilapastangan siya bago ang krimen. Ang balitang ito ay mabilis na kumalat sa buong komunidad. Isang graduating student, isang anak, isang kaibigan, natagpuan sa isang kalagayang walang sinuman ang makakapag-isip na mangyari sa kanya. Agad na nagsagawa ng investigasyon ang Anda Municipal Police Station. Ayon sa pulisya, sinimulan nilang tukuyin ang mga taong huling nakasama ng biktima. Partikular na sinuri ang boyfriend niya, mga lalaking kasama sa inuman, mga taong posibleng nakakita sa kanya sa gabing iyon. Habang nagpapatuloy ang investigasyon ng pulisya sa kaso ni Llewellyn Caniedo, isang mahalagang bahagi ng timeline ang kanilang tinutukan. Ang inuman na dinaluhan ni Llewellyn sa gabing iyon. Ayon sa mga ulat ng investigasyon, may 6 na lalaki na kasama sa lugar kung saan nagkaroon ng inuman. Isa sa kanila ay ang kanyang boyfriend. Ang 5 pa ay mga lalaking kakilala ng boyfriend. Dahil sila ang mga huling taong nakasama ng biktima, automatikong naging mahalaga sa pulisya ang kanilang mga salaysay. Isa-isa silang tinawag ng mga investigador upang magbigay ng pahayag tungkol sa mga pangyayari noong gabing iyon. Isa sa mga pinakaunang kinausap ng pulisya ay ang boyfriend ni Llewellyn. Sa kanyang pahayag sa mga autoridad, sinabi niyang, may lihim silang relasyon. Hindi pa umano ito alam ng mga magulang ni Llewellyn dahil gusto raw ng dalaga na makapagtapos muna bago ito ipaalam sa pamilya. Ayon sa kanyang salaysay, sa gabi ng July 20th, isinama niya si Llewellyn sa isang inuman kung saan naroon ang kanyang mga kakilala. Sinabi niyang nagkaroon lamang ng simpleng pagtitipon at pag-inom. Habang tumatagal ang gabi, ayon sa kanya, sinabi raw ni Llewellyn na gusto na nitong umuwi. Dahil dito, nagpasya siyang ihatid ang dalaga. Ngunit dahil lihim ang kanilang relasyon,
Hindi niya ito hinatid hanggang sa mismong bahay. Sa halip, ibinaba niya si Llewellyn sa bungad ng kalsada, may kalayuan pa sa kanilang tahanan. Ayon sa kanyang pahayag, takot silang malaman ng mga magulang ni Llewellyn ang kanilang relasyon. Matapos nito, umalis na raw siya. At sa kanyang paniniwala, nakauwi na ang dalaga. Ngunit makalipas ang ilang araw, natagpuan ang katawan ni Llewellyn sa isang palayan. Sa ganitong mga kaso, normal para sa pulisya na suriing mabuti ang timeline ng mga huling taong nakasama ng biktima. Kabilang sa mga tanong na sinuri ng mga investigador, anong eksaktong oras sila naghiwalay? May ibang taong nakakita ba kay Llewellyn matapos siyang bumaba sa kalsada? May nakasunod ba sa kanya? Sinuri rin kung may posibleng inconsistency sa timeline. Ito ay normal na bahagi ng anumang investigasyon. Bukod sa boyfriend ni Llewellyn, may 5 pang lalaki na naroon sa inuman. Sila ay mga kakilala o kaibigan ng boyfriend. Dahil sa kanilang presensya sa gabing iyon, kinailangan din silang imbitahan ng pulisya upang magbigay ng kani-kanilang testimonya. Sa kanilang mga salaysay, inilarawan nila ang inuman bilang isang simpleng pagtitipon lamang. Ayon sa kanila, walang nangyaring alitan o kaguluhan sa lugar. Ngunit gaya ng inasahan sa isang sensitibong kaso, kinailangan pa rin silang tanungin ng detalyado ng mga investigador. Sa proseso ng investigasyon, mahalagang maunawaan kung paano kinakausap ng pulisya ang mga taong maaring may alam sa pangyayari. Karaniwan, ang mga tanong ay umiikot sa timeline. Halimbawa, anong oras nagsimula ang inuman? Sino-sino ang dumating? Ano ang nangyari bago umalis si Llewellyn? Sino ang huling nakausap niya? Ang layunin ng mga tanong na ito ay maibuo ang eksaktong pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Dahil sa mga ganitong detalye, kadalasang lumalabas ang mahahalagang impormasyon. Sa mga ganitong kaso, maraming aspeto ang tinitingnan ng pulisya. Kabilang dito ang 1. Timeline, reconstruction. Pagsusuri kung anong oras huling nakita si Llewellyn at kung sino ang mga taong kasama niya. 2. Witness statements, paghahambing ng mga pahayag ng bawat tao upang makita kung tugma ang kanilang mga kwento. 3. Crime scene analysis. Pag-aaral sa lugar kung saan natagpuan ang katawan. 4. Possible movement of the victim. Pag-alam kung saan maaring dumaan si Llewellyn matapos siyang ibaba sa kalsada. Habang lumalalim ang investigasyon, mas maraming detalye ang lumalabas at mas maraming tanong ang nabubuo. Sa bawat true crime case, may mga detalye na patuloy na sinusuri kahit matagal na ang lumipas. Sa kaso ni Llewellyn, kabilang sa mga tanong na patuloy na pinag-uusapan ay kung ihinahatid siya ng boyfriend. Ano ang nangyari matapos siyang bumaba sa kalsada? May nakita ba sa kanya habang naglalakad? May sumunod ba sa kanya? May iba pa bang taong nakausap niya bago siya makarating sa bahay? O, hindi na ba talaga siya nakarating doon? Paano siya napunta sa lugar kung saan siya natagpuan? Ang mga tanong na ito ang patuloy na sinusubukang sagutin ng investigasyon. Habang kumakalat ang balita, nagsimulang maglabasa ng iba't ibang teorya at haka-haka mula sa publiko. Isa sa mga teorya na maaaring may nangyaring hindi inaasahan sa mismong inuman. May ilan ding nagsasabing posible raw na may mga taong sumunod kay Llewellyn matapos siyang ibaba sa kalsada. Posible bang may ibang taong nakakita kay Llewellyn habang naglalakad siya pa uwi? May iba bang sasakyan o tao sa lugar na iyon sa oras na iyon? May iba ring nagtatanong kung sapat ba ang mga impormasyong ibinigay ng mga taong huling nakasama niya. May mga nagsabi rin na baka may mga detalye pang hindi pa nailalabas sa publiko. Ngunit mahalagang tandaan, ang mga ito ay haka-haka lamang ng publiko. Ang tunay na konklusyon ay nakabase lamang sa ebidensya na hawak ng mga autoridad. At habang sinusubukan ng mga autoridad na buuin ang mga nawawalang piraso ng puzzle, isang bagay ang malinaw. Ang gabing nagsimula sa isang simpleng inuman ay nauwi sa isang trahedyang hanggang ngayon ay hinahanap pa rin ang buong katotohanan. Para sa pamilya ni Llewellyn, isang bagay lamang ang mahalaga, hustisya. Nanawagan sila sa publiko na tumulong sa pagbibigay ng anumang impormasyon. Dahil bawat detalye, maaring maging susi sa paglutas ng kaso. Upang mapabilis ang investigasyon, nag-alok ang lokal na pamahalaan ng 50 funds na pabuya para sa sinumang makapagbigay ng impormasyon tungkol sa suspek. Isang hakbang upang mahikayat ang mga taong may alam na magsalita. Hanggang ngayon, maraming tanong ang nananatiling walang malinaw na sagot. Ano ang tunay na nangyari sa gabing iyon? Sino ang huling taong nakausap ni Llewellyn? May mga bagay ba na hindi pa lumalabas sa publiko? At ang pinakamahalagang tanong, sino ang responsable?
Ang kwento ni Loilin Caniedo ay hindi lamang kwento ng isang krimen. Ito ay kwento ng isang pangarap na naputol, isang pamilya na naghahanap ng hustisya, at isang komunidad na naghahanap ng katotohanan. Hanggang ngayon, ang kanyang pangalan ay patuloy na binabanggit, hindi upang balikan ang sakit, kundi upang ipaalala sa lahat na may isang dalagang nangangarap lamang makapagtapos na hindi na nakauwi at hanggang hindi natutukoy ang buong katotohanan. Ang kanyang kwento ay mananatiling isang misteryong hindi pa tuluyang natatapos.